okay. Sulban na. Ang tanan nga nag-sulbong karon sa ato ang live streaming, maayong gabi kanina na ng kalinaw, magkauban kaninyo, pinaagi sa ato ang buhi nga magbubuhat na si Abay Owa o sa iyang buktungan na si Hosea. Kinatanan, mga papalanginan ng maayong gabi kanino tanan. Yan. Akan. Shalom. Shalom. Shalom mga kaigsunan. Mga kaigsunan. Niya kita karon sa episode number 14. sa And atong programa nga nagauluhan Ang tinado nga kamatuoran. Yadaya uwa mga kaigsunan. Yadaya. Alang sa atong katuyuan, kining atong programa naghatag kini og mga information. Na diin dugay na natago, to be exact 2,325 years. Pwede po na ninyo mapaminawan balik dito sa mga previous na mga episode. Mga kaigsunan, kini mo nga kamatuoran nagatago ngayon na tungod sa tinuod nga ancient Paleo-Hebrew Yehudyat sa atong magbubuhat mao si Abay Yahuwah o ang atong manluluwas na mao si Yahushua. So, first up, ang ato karon nga disclaimer para sa atong mga listeners kay base mo niya na sila yung mga sa maghanap. Si atong disclaimer ani Brother Sakat. Brother Sakat man. Brother Maki Alpio. okay, para sa ato ang pagpahinungdo or pagpasidaan sa matagusa, din sa mga mutanaw sa join sa atong live karon sa ang tinago ang kamatuoran. Once again, ang ato ang tumong o katuyuan sa ato ang pagsibiya karon mo ang pagpadayag sa iyahang katuyuan nga maka-ambit ang matagusa sa kamatuoran nga among ipadayag. Diin tagsa-tagsa kanamo, gikan kami sa among tagsa-tagsa nga pagtuo o tagsa-tagsa nga mga grupo kanyanto ganiin karon ibalik kami sa pag-utingkay, ibalik kami sa pagtuon sa pinaka-ugat gyud nga pagtuon nato mao ang Yahudyat or Hebrew nga atang. Edi naadiha nagaugat ang ngalan sa atong tinuod nga magbubuhat og ang iyang anak nga si Yahushua ang atong Misaya. O ganito ninyo, mga kaigsunan, o sa mutan na usab sa atong i-publish. Yadaya o. Yadaya o. So, kung first timer mo karon may sunan mo na ang atong mga pagpasiuna o kamusap ng mga second timer o faithful na nag-attend din hinaot pa nga i-share po ninyo, no? Ining atong teaching video. Yes. You can share this live or sa kaning republish nga video sa ining kahuman. Okay. O gugang pa niya na, mga kaigsunan, again, ang kanya nga mo ang pag-simple karon, there are times nga natin maagian nga mga kumbaga konking issue, pero as much as possible, among kanon kayo panikamutan nga dili kami makaname o ngalan sa grupo or personalidad kay tungod ang among tumong maulang ang pagpadayag sa kamatuoran nga which is matagusaw sa makatuon maka-verify na ini. Yadaya uwa. Yadaya uwa. So, kaisunan, bilang pagpadayon sa atong programa karon, atong paminawon ang tingog sa budyong kay amo gining himo nga sa ipata magpadayon atong taga-lunan ang kining pagpaminaw sa tingog sa budyong kay sumala sa tahalya mo Salmo 150 versikulo 3 nagaingon man din na may sanan kung pwede po din na mabasa Psalm 150 verse 3 nga diin pinaagi sa pagpatingog sa budyong mapadaygan, mahimaya o mabayaw ang pangalan Abay Yahuwah. So, gala bayaw ta ang ngalan ni Abay Yahuwah.
Am Yahushua, mga kaigsunan. Bilang paghatag o recognition sa mga kaigsunan nato nga nag-a-appeal diri karon sa live streaming, we appreciate sa inyong paghatag o panahon o even paghatag po sa inyong mga panghuna-huna kung sa pinaan sa inyong mga kasing-kasing. Pwede ka mong maghatag ng mga comment or maghatag ng mga questions or kung naman mo'y gusto i-inquire o gusto i-appreciate, please let us know. And of course, shout out nato ang almost 1,000 na mga nagtanaw sa atong previous episode, number 13. Ug amo kamong i-recognize, i-appreciate ang inyong time and effort, even sa pag-share sa atong mga teaching episode number 13. So, Yes. may sunan, magapadayon kita, bisan pa man sa ato karon nga topic. Nakita karon sa part 3, no? Sa Yes. okay, part 3 na kini, no, mga brothers, sa 10 Commandments. Ug indot ang atong na discuss nilabay. Unya, hopefully, mahuman din nato ni karon para makamove on kita sa another topic, no? Yes. Okay, so enough na ning third episode on these 10 Commandments. Atong nahisgutan, ang first 1 to 4 na commandment is related sa atong covenant relationship with Abba Yahuwah and Yahushua. Niya ang 5 to 10 is also our relationship, no? Mga brothers, sa interpersonal relationship nato sa atong mga kapwa tao, no? Yes. So, muna siya, mga kaisunan, ang atong recap. And of course, karon ato karon nga pagtagaduna kining pipila ka mga bersikulo diin nga naman gyud nga ning hatag kita og panahon o bili ning paghatag og ingon ta desire nga i-restore nato ang ngalan. Yes. Okay? Para sa ikaw ang maguna diri sa Shemot o Exodus chapter 34 verse 7. Unya si Brother Malky Al aripod sa Yakasakal o Ezekiel 37 verses 24 to 26. So, maguna kita kang Brother Sakak, Brother Alex. Nagingon diri sa Exodus 34 verse 7. Watching over kindness for thousands, forgiving wickedness and transgression and sin, but by no means leaving unpunished, visiting the wickedness of the father upon the children and the children's children to the third and the fourth generation. Okay, so sa nabasa ni Brother Sakak, may sunan na ibasa niya sa Exodus or Shemot chapter 34 verse 7. So, unsay naan sa imong kasing-kasing diha, Brad, sa imong nabasa, kung sa imong gusto i-highlight diha. Kini puros angay bigini i-highlight tanan kay murang ni siya og kanang iya gyud ipasabot ba nga wala siya magkulang nato. Kay even though sa iyahang pag-obserba nato ang iyahang kaaghop sa libuan ang pagpasaylo sa mga kaluyahon ug wala kini tanan magpasabot nga katong wala masiluti iyahang gikalimtan. Pero giyang gibisita ang mga amahan nga nagkaluya, no? O ang mga anak sa mga kaanakan o ang mga kaanakan ngadto sa ikatulo o ikaupat nga henerasyon. So buti pasabot nga forever nakita niya ang tanan. Nakita niya ang tanan, nabisita niya ang tanan, nakakita siya sa kinatibukan.
ug walay malilong niya. So ingon ana siya ka kung sa ngalan ni hands-on diri nato. Kung sa bata pa, mga bata pa hands-on gyud siya, mura tang iyang giyayahan. Mura siya gamatuto kayo nato nga sa tumang kaaghop o wala kini wala kini niya himuang mga babag katong mga atong mga kasalanan, mga kasaypanan, mga unsa pa diha nga babag o diin gani ang mga kaluyahon pangadto sa ato ang mga katigulangan iyaha pa kining lakbitan o ang katong mga anak sa mga kaanakan ngadto padulong sa katulong ikaupat nga mga henerasyon anaa lang gyapon siya nga matutok kanato unya unsa pa may ato ang gipangita unsa pa may ato ang nga ireklamo nga bisan ganito tuod nga doon na tayo mga babag sa itong kinabuhi doon na tayo mga gitawag o mga kasalanan, kasaypanan, mga kaluyahon nga diin ang ato kaluyahon kanang grabe na ba apan siya anaa lang gihapon diin gani wala man siya malimot nga kita yahata nga usay gitawagan ning yahata nga disiplinahon o yahatang hatagan og punishment sa atong mga ibang buhat. Pero tungod siyang gugma o kaaghop diri nato, ihatang gimatuto. So kita tanan pasabot nga kung wala ni siya, wala ang iyang kaaghop na nagipsagdahan na gid kaniya niya tong dito ta sa itawag nga pagkagapos sa Nazareth. Okay. So, salamat Brother Sakak sa imong pagpasabot dinhi nga punto diin atong i-emphasize no nga si Abay Uwa adto na gid siya kaluoy kumbaga no ang siya kaluoy bisan pa man sa atong mga violations, transgressions kumbaga pero naglabig yun ang iyang kaluoy muna ako na kung ato ni siyang i-tanawon pag-ayo ang two sides of the coin no o kung ang uban mingon nga three sides no pero atong i-highlight lang yung two sides of the coin na sa pikas nga bahin ang kinayahan ni Abay Uwa maluloy may gugmaon okay mako may kaluoy may gugma may kago wala yung pikas nga bahin kay nga naman, willing man siya nga mo forgive. Pero sa pikas nga bahin sad, tanaw na ito diha nga ang hiyasan nga kinayahan. Wala siya makikalimot yun sa ato ang mga kasaypanan nga di kita entitled ta nga ihatang disiplinahon. So diyan nato makita ang iyang kinayahan nga naa siya matarong ug naa siya justisya. Okay. Yes. Righteous and just. Kinayahan gina sa atong amahan, mga isunan. Diin, oo, on the other side, andam siya mapasaylo. Okay, but tanawa, ayaw kalimot nga sa pikas nga bahin, muiral sad ang iyahang justisya, ang iyahang pagkamatarong. Okay? So, muna diri nga kamong mga o kitantanan na naadiri karon nag-appeal sa live streaming o kamong mga paminaw sa ingon ta republish ingon na ang atong nangitnon nga aba ug atong nailhan siya o nailhan sa mga Yasar-al sila ni Masya o Moses may sunan nakaila nga ingon ani gyud si Abay Uwa so muna nga while it is true makikantanan na nga ilad nagtawag sa dili insakto nga pangalan. Dili insakto nga pagtawag. Dili insaktong pagtawag kay puro to mga titulo. Garay so mo ni siya willing si Abay Uwa nga mo pasaylo na to. Mudawat na to. Bisan pa sa atong pagkulang
sa atong mga sayop. Willing siya mo pasaylo na to. But please take note nga ang iyang justisya na ako na kung kita magpabili na magmagahi, sorry, magmagahi ta o dili kita mo musanong sa unsa iyang mensahe nga mo na iyang tinuod ng ngalan nga atong tawgon, then Yung mga kasubuan. o yung ang o yung correction sa atong emphasis nga Ten Commandments. Okay, so dili gyud Yung sa iluhan. dili pa sa iluan. Kumbaga, Oo. He will never leave unpunished. Unpunished. He will never leave the guilty unpunished. So, mo na yung so, ang atong emphasize din sa atong naduog na nga pagpasabot ni Brother Sakak, mga isunan. Okay, so that being heard, now atong paminawon po akong sa isulti sa prophet o si Ezekiel o Yahweh-Sakal, chapter 37 verses 24 to 26. Yes. Sumpay ni siya, brother, no, sa imong na-emphasize sa lalakay. Okay. Okay, kita sa tuwang part sa Yahweh-Sakal, chapter 37 verse 24 to 26. While the Ud or the Uyad, my servant, is sovereign over them, and they shall all have one shepherd, and walk in my right rulings, and guard my laws, and shall do them. Sa 25, and they shall dwell in the land that I have given to Jacob, my servant, where your fathers dwelt, and they shall dwell in it. They and their children and their children's children forever. And my servant, the Uyad, be their prince forever. 26, and I shall make a covenant of shalom with them, an everlasting covenant. It is with them, and I shall place them and increase them, and shall place my Makadash or Makadosh, o yung tinatawag na made apart place, no, in their midst forever. Okay? Muna siya yung pinakalas. And atong na-emphasize sa last na itong reading sa Yahweh-Sakal, ay nangyahang mga piniling katauhan, ay mapasikulit, ma-reunite. O din na ito makita sa time nga si Uyad or si David, ang iyang servant, mo'y nagdumala, no? Mo'y sovereign. Mo'y nahimong, kumbaga, pinakataas ang posisyon. And then, gikan sa pagkakuan, kanay magbalantay, shepherd, gibutang siya o gi-anoint siya ni prophet, si David, Shamuel. Yes, Shamuel. Si Shamuel no ang anoint ni David. Diin diri makita mga kaigsunan, ang gusto gyud ni Yahuwah as iyahang magbalantay dapat magasunod gyud, maging obedient gyud. Diin maglakaw diha sa iyahang right rulings, sa iyahang kabalauran. Ang equivalent sa iyang tingnon diri nga fora mga kaigsunan mo ni ang right rulings, ang giingon nga kabalauran o mahimo nga mo gyud ni ilahang pagalakwan, pagasundod. Isip mga servant, isip mga sumusunod ni Abba Yahuwah sa atong magbubuhat. Ang diin diri makita mga kaigsunan, diri sila magapuyo diri sa land nga promise, no, sa gihatag sa iyang servant usab nga si Jacob, nga diin mo sa niya ang iyang mga kagikan, iyang mga forefathers diri sa puyo. O diin mga kaigsunan sa atong mabasa diri nga diri sila magapuyo o diri sila musanay o ang iyang mga kanakan, children's children. At diin mga kaigsunan forever, and my servant the Uyad mao gayud ang ilahang mahimong unsay ko sa Bisaya, prince forever,
kumbaga Prinsipe. pinaka Prinsipe. prinsipe, yes. And makita na ito din mga kaigsunan kung atong tanahon ang iyang mga piniling katawhan sa una, they are not in chaos. Kumbaga naagyod ang guidance Guidance. na ang kumbaga timon, no? Na ang iyang uban sa ilang giyatagan sila kabalauran not for the purpose na din madautan or mapunta sa kadaot, kundi na makita ang ginatawag na kumbaga shalom, no? Sa ato ang mga kaigsunan, kung mingunta sa Yehudi or Hebrew, it is a great peace. Kumbaga, dili na siya naglangkob o usalang ka word nga anang kalinaw o dili sa tibok na aspeto. Pinatibukan. Yes, pinatibukan. Muna diri ang mga kaigsunan, as we can see, I shall make a covenant of shalom with them. No, ang kalinaw. And then, an everlasting covenant, diha sa iyahang towards sa iyahang mga katawhan. O diin sa diri, I shall place them and increase them. Mo kining saan, no? Diin naghimo si Abiyahuwa as iyang katawhan ni gipili. And then makita na to mayon sila mo di sila ng mga native born, mo di sila ang mga pinili katawhan ganito. Pero kung atong i-aplika kini nga mensahe mga kaigsunan nga atong gibasa karon, kung tanaw na to, can we as ginatawag nga scattered nation or sa uban pa, we are being entitled as Gentiles, no? As mga, kumbaga, sojourners or foreigners, mga kaigsunan na dili ko labot. Pero, kung atong basahan mga kaigsunan, ang basahon gikan sa Shamuth, sa first 5 books mga kaigsunan, He will not make us foreigners because there's one law for all, even the sojourners. Itatanan mga kaigsunan, just we need to what? To enter sa covenant para mahimot ang drafted in. O kumbaga tanaw ni diri mo mga kaigsunan ang application about sa karon nga panahon in today's time, how can we reunited? Wala kita mga kaigsunan, ibalik ta sa pagtuon sa pinaka-root nga para makita na to unsa giday ang kaubuton sa ato magibasa ganiha. Gusto si Abiyahuwa na maging committed ta. Kung dapat mo enter ta sa covenant nga iyang gibuhat sa mga katawhan o kita usab nga diin nagunahuna nga wa tay labot. Upon once we enter into the covenant, we are binded and we will not be called as foreigners. Dili na ta mahimo nga kanang kumbaga mga dumuduong. Kundi kausa na ta nga iyang dawaton nga dili nga murag sama sa Gentiles. Kundi mahimo usab nga ginatawag nga as native born nga people of Yasharan. So ang entrance na to ani sa pagka himong follower o sumusunod or drafted in. Dili kita ang entrance na to ani dili kita siya sa pag obey na to, no? Yes. Pag-obey na to sa iyang right ruling, sa atong pag-guard, sa iyang Torah, yung pa niya, and shall do them. Yes, and shall do So, them. naagi niya ang pag-aplikar. Yes. Okay, so dili kita mo uyon nga ang law o Torah para Old Testament lang. Yes. Di kita mo uyon yan. Kaya nga, magkaroon nga mo na iyang gusto nga mahitabo para sa mga katawan. Yes. Kunya, highlight po nato diri ba kiningon diri nga an everlasting covenant. Yes, an everlasting. Walay katapusan nga. Walay katapusan. Yan nga Ang pagpakigsaan. nga nung naman nga para Old Testament lang na klaro man ingon diya nga an everlasting Covenant. covenant. So higala mo ni nga atong bandilya, atong nga gi-announce dili sa atong programa nga mo gini ang kagustuhan ni Abiyahuwa. Yes. Nga balik ka nga doon sa iyang kabalauran, sa iyang Torah, kay an everlasting covenant na siya, na angay natong pag-abuhaton. So, wonderful connection, no? Nga nga, karon ato gyud nga tapuson kining mao nga episode dili sa episode 14 kining part 3 nato sa Ten Commandments. Yes. Kay nga naman,
ako ba na siya kahimuan sa ato yun nga journey karon. Yes. So, yan ay uwa sa In addition po mga kaigsunan, as final nga highlight, isip nga kung gusto ka mo sunod diya sa iyang covenant, first thing good, we need to reject a religious division, connection sa ginatawag nga mga kumbaga paganos or mga titulo nga nagbahin ka na to. Dapat na ito i-reject na o mag-start balik yun sa paglakaw sa ingon diya sa Jeremiah 6:16. Go back to the ancient path para kung ang ibasabot ng ancient path, ang pinaka righteous path na magsunod sa iyang mga kabalawuran o magtawag sa iyang tinuod ng ngalan. Okay. Praise the Lord. So, nai connection, no? Yes. Sa previous na episode nga atong mga traditions of men, no? Ato ito siyang i-disconnect o undamon din nato. Kay otherwise, di man ta ka move on. Di kita Di ta maka-moving on diya sa atong journey. Okay, Yeah, so yan ay uwa. Okay, so karon As we continue, as we continue, ato sang i-highlight ang upat ka mga litra sa pangalan ni Abay Uwa, may sunan. Kaya ato ang gini siyang i-emphasize for me. Okay, mao ni siya ang tetragrammaton nga kung ato ni siyang tanawon, ya, okay? Yad o ya niya inisunod kay ha or hey. So muna mo sound ang Y, letter Y plus AS mo na may siyang ya. Okay, right? Hindi po sa sunod. okay, naka-form ta og ya mga kaigsunan. Next letter is U or the so-called wow no, sa modern. Kuna naka-form ta og ya U because it stands as letter U. Simple as letter U mga kaigsunan because it is very ancient. Nya ang sunod kay mo ni another nga ha or hey which is ang pinaka-completeness niya sa Ya-U-A. Una, it forms the name of the Father, Ya-U-A, which means hand behold, nail behold. Una, ang pinaka-kaigsunan, no? Highlight sa Pictograph, no? yes, pictograph sa name ni Abia-Uwa. Ug diin sa mga kaigsunan, nagingon niya sa Shamuth, chapter 3, verse 15, kung kita nakasayon ng Diyos sa kanyang pangalan, which is, kumbaga, natago man siya sa dugay panahon, apan dili musugot si Abia-Uwa nga taguon hangtod sa hangtod. Wala ka ng mga kaigsunan because mauna ni ang fulfillment, katumanan, wala ka ng mga kaigsunan, gingon diha nga, this is my name forever. Ug diin mo kini ang remembrance niya sa tanan nga mga generations to come. Ug kinsa pa tong makahimata, ug diin magpandilya sa pangalan, dili nato undangon mga kaigsunan nga diin ang pangalan ni Yahuwah mo kini iyahang timailhan nga sa iyahang mga katawhan. Yaday Yahuwah. So, ari kita karon sa pangalan po ni Yehusha O ang Bisaya. Ang Bisaya. Kung si Abay Uwa na sa tetragrammaton, upat, ganun. So, Yehusha na sa lima. First three letters nini, mo rin siya, no? First three letters mo po ng pangalan ni Abay Uwa. Yaha-U, din ang sunod ni Brad. Muna ang letter Shan. No, muna ang tetragrammaton or ang iyang Yahudian letter Shan. Yung imamanakit natin ang mula siya W, pero sa Hebrew Paleo, ang tawagan niya nga letra kay Shan. Okay? Shh. Ang iyang sounds. And then ang last kay mooni ang letter Ayan. Kung magtuon ta mga kaigsunan, mooni ang usa sa mga tetragramma or Paleo nga letter na din Ayan, which forms as muna ang iyang mga kaigsunan, Ya-U-Sha. Muna ang pangalan sa ato ang Bisaya. Muna ang iyang pinaka-meaning siyang pangalan mga kaigsunan because gingon diya sa John 5:43 nga I have come in my Father's name. Muna gikan gyud ang pangalan sa anak sa amahan, which means Yahuwah or Yahu saves. Muna ang pinaka-meaning iyang ibitbit ang ngalan sa amahan. Muna diha sa Acts 4:12 kadin
makapasag yun ang ato ang Messiah nga si Yahushua because wa may laing pangalan na atong gisimba o atong itawag karon dili susama sa lain nga Messiah nga mag-usab-usab. Kani ang pangalan ni Yahushua bisan asa man siya maadto o kita bisan asa man niya katawhan, maadto man sa America or sa Spain or sa India or any nga country, ang name sa atong Messiah nga atong sangpiton, Yahushua lang gihapon. Okay. Because ang gingon diha, there is no other deliverance in anyone else, for there is no other name under the Shamayam Shamayam given among men by which we need to be saved. Yahushua is the name of the Messiah. So, wala na ito i-promote ang ngalan yun nga Greek, may sanan, ay Jesus. Wala nga ito din nga i-promote rin ang iyang pinaka-ancient Hebrew value Yahudyat na name. So, that being said, may sanan, atong na emphasize pagbalik ang ngalan Yahuwah, ang ngalan Yahushua HaMashiach. Kan, mo ni siya kung inyong makita diya sa ibabaw, mo na inyong makita ang iyang mga tinuod ancient ng ngalan. Okay. So, that being said and heard, may sunan, moving on kita sa atong topic, mo ni siya nakita sa point number 4, may sunan diri sa the 10 Commandments were not abolished but still binding today. So ang ika-upat mo ni siya ang ato karon nga pagatan-on. Which commands or which commandments are commonly ignored today? Asa ni ining maong napulog, no? Ato naman yung emphasize. Asa aning maong napulog nga og yung ipirming alitan, Kumbaga, mong ipirming kalimtan, ma-ignore, no? So, asa man ni Brother Saka sa may mong kahatagan ni idea. Ang may malimtan ani kanang kuan ba kanang ikatulo. Mo pinipili malimtan. Kay ila man ang iinisan. Instead nga magabalaan ka sa iyahang Shabbat o sa iyahang adlaw ipapahulay o ang iyahang kanang magabalaan ka ba? Imo siyang i-acknowledge, magapahulay ka nga diin ug imong tanawon gikan sa una hangtod sa ikaunong ibuhat niya ang tanan sa kalibutan ug ang mga katawhan ug ang mga mananap pagka ikapito ka adlaw ipahulay siya ug iya kining gibalaan ug diin kini iya kining gipasa nato ug gihimo nga kasuguan nga diin kita dapat unta mo nato sundon nga dili kita musipyat sa pag-acknowledge ni ikapito ka adlaw pero wa man ni mo pirmi nato gikalimtan instead ang ikapito atong balaanon ug ato ang himuon nga buwan ato magipulihan sa laing adlaw ang ikauna man hinuon nga adlaw mo ato ang gihimo nga pagbalaan no o pagbalaan niya gawas pa sa ana nga naghimo tag pagbalaan sa unang adlaw ato pagid sang gilapas pod ang kasuguan sa unang nga kasuguan ang thou shall not make any graven image. Which is, ang any graven image, maugid na siya disipiyat diha nga di ino imong tan-awon nga sa history or sa gitawag nga istorya nga gikan sa pagkanaog ni Masya nga di nga nag-ampo siya dito ng istorya siya ni Aba Yahuwah nga nagbitbit na siya sa napulo ka mga kasuguan nga diin kini nga mao nga kasuguan na isulat sa duha ka pagpan nga bato mao ni ilang gibuhat nga diin which is sayong kayo og nidangat na hangtod karon kanang paghimo og mga graven image mga imahe nga
gilang gipuli sa sa pagdaig o pagbalaan, puli kang abay awa. Nga which is, mo ni hinungdan nga dito hingayuna nga gisilutan sila. Ang nga wato na siya tanahon nga diin dibuka ang yuta o gipanglamoy silang tanan nga diin katong mooy nagadaig o nagapiesta atong imahin sa kabaw dito nabita. Which is imahin sa baka. imahin sa baka. Mananap. Which is karon wala ko untay makita nga imahin sa mananap apan di naghimo sila og imahin sa lain-lain pod nga mga tao. Which is wala gid na siya na tumabasa sa napo kasugo. Muna siya ako nakita diyan nabita. Okay. So, highlight na, isonan ni Brother Sakak ang ika-4 na commandment. This is Shabbat day. Okay, muna ang Okay. ingon sa fourth commandment, which are commonly ignored sa mga katauhan karon because nahimo nga okay naman or nahimong kumbaga universal ang rest day nga Sunday day. Muna, which is diligid siya ang pinaka-rest day ni Dinon. Diligid siya mahimo nga Sunday kay ug imong tanaw nag-introduce na kalendaryo. Ang Sunday nahimutan yun sa unang adlaw. Okay. Unya ang iyang higo siya sugo ang ikapito man. So layo kayo og lag-ang. Layo kayo og lag-ang. So, nabi mga hinungdan kung anong ang adlaw nga Domingo mo ay nahimong ipapahulan, no? Kay kana sumoksan ni siya sa mando ni Constantine. Di ba siya Baga, nang sa nahilig ingon lang ba sa ating so nga very interesting and suspicious indeed. Oo, so, nabi mga hinungdan kung anong iusap, no? Which is na-fulfill tong prophecy ni Danayaan. Yes. Chapter 7:25 ito siya. Yeah. Ibang usap, no? Ibang usap Daghan na change na changes. ng mga seasons, Mga seasons, days, mga days, appointed days, days, mga feast days. So, wala, mga isunan nga, even sa wala pa rin siya na-ignore, na prophesy na nila, daan ni Danayaan, no? Chapter 7, verse 25, kung wala ko masay. So, ito may kaduha, okay, kaduha naman, na-highlight naman rin ni Brother Sakak, no? Ang idolatry or images. Napakikaduha na, Brother Magia. Mo di siya mga kaigsunan, kung mo lang yun ang tawon nga, kung magpabilin dito sa ato ang estado sa kaalam nga gitudlo sa mga religious na system, bili kita makahibalo sa pinaka tinago na kamaturan. Muna karon mga kaigsunan, we challenge muna ang i-highlight na to gikan sa fourth o taon na to as we continue. Unsa ba? Mga brothers, no? Meaning Isaiah 58, no? Yes. 13 to 14. Baraka for those who honor the Shabbat. Yes. So, nakakita ay mga panalangin. Kung honor na to ang adlaw yun na ipapahulay niya. Nakahintong ko sa una, Brother Danaya Brother Sakak, na hilig kay tamo ko memory verse sa una sa giingon sa Psalms 37:4 sa giingon na pangitaa ang kalipay diha sa imong magbubuhat o Ang tanan ka o ang tanan o Desire, ang no? imong itinguha i-desire. o pagod mo madawatan. Madawatan. Mo gina-permi nga kuan ka ng memory verse nga sikat kayo kanyanto nga yung people mo Delight yourself delight yourself in the Most High the Most High, and He will give you the the desires desires of your heart. Pero ang pangutana, unsa may kalipay, unsa may delight sa atong magbubuhat. Ang tubag galing nga sa Yeshayahu or Isaiah 58:13 to 14. Mo day na ang pinakatubag, kumbaga, wow, kung mo ni mga sayran mga kaigsunan sa atong natanaw karon, mapagod mo, mahatagan din mong emphasis ang ingon nga loyalty in observing the Shabbat day. Tungod nga aman say anda mo gi-promise nga baraka. The so-called blessing na sa ato apat. Kaya
kanang mga tagsimbahan, Mm. iniras na gina, inuras na yun. No? Diligid ko, ano? Yun nga, tibuok Tibuok nga, yun. adlaw yun. Adlaw nga. Di ba? Ipapahulay. So, kita na to diha nga, wala ginakatubog. Di ba? Wala yun kay ako sa observe, yan ko, magpagulbol ngayon ng buwan, mula pas, kanang sa kauras yung wali. Balik. Ako, nitabo na ako nga kanabang, kanang nibilat din siya sa iyang ginikuran kay oras na yung wali ko nung butigdasa kay sa to akong iwali sa nato nga ganahan sa ko. Niabot yung ko usa ka oras o mga 15 minutos. Lapas yung ko wa pa kakanta ang closing song sa praise and worship ba. Biya siya eh. Pagkaugma, bisitisyon ko, pagka-martis, bisitisyon ko, Perkulis. Pagkabot ko, gingnan ko nga. Gusto, di na yung simbal ito, gusto. Kung inanay mo minanihan, kung ditasa. Kay di ay, ultimo ang iyang pagsimba, wala niya i-acknowledge ba ang fourth nga kasuguan ba nga ibalaan nimo ang tibok adlaw nga kapito o ipapahulay. Ang iyang gusto nga mura siya gyapon og sa ordinaryo ba nga nisimba nga 30 minutos lang wali o yan tibuok nga pagsimba mga usa ka oras o 45 minutos pagkuman uli lakaw na siya. Mura ba og sali ka namang mura na siya party sa party ba pagkuman lakaw na niyo. Ay nana, bahitan ran ba, pero ginana, wala niya gi-honor yun ang tibok adlaw niya, which is, ang gitudlo, i-honor ni mo, o make it holy, the whole Shabbat. Ginana ba? Ang adlaw yun. Ang lagi. Oh, adlaw yun. Yeah, dito sa Shamot na to siguro, no? Mga brothers, chapter 32 na siguro na kung i-observe na to, kining maong kabalauran, okay? Muna siya ang silyo. Di ba? Muna ang silyo ni Abay Uwa. Oh. Nga, Sign. nga, we belong. We belong to Abayawa. Abay Uwa. Naagid tayo kamilhan. O, nakitay, na hindi mailan yun. Muna ang kamilhan mo ang Pag-observe sa iyahang Shabbat. Shabbat. Pag-observe sa Shabbat, Specifically, the Shabbat is Shabbat. a sign Ah. of His people. of His people. Silyo. So, sa ang nato na karon nga kuan man gina, no? Klaro man gina nga wala gyud if not all, no? If not almost wala gyud mag-observe sa maong adlaw ni Panginoon. Kini mga brothers, tingog ko niya, I'm sorry sa uban, no? Nga, kuan. Ako sa katigo na sa kung kadungog ani, niya, nadunggan din ako ba? Nabihan ako sa iyahang Facebook, na po siya ka-broadcast. Nga, Iyaging pasayas dito nga, nagignan din niya nga, ay mong pagbukod, kung Domingo ang mong isimba, pagsimba lang mo dito sa Bando. O may butanay. O ako na yung butanay. So that means, usaman unta siya ka alagad ba? Nakita mo ko na po siya nga alagad ko na siya. And he claimed himself nga alagad siya. And he claimed himself nga authorized siya nga mahimong ingon anak kaalagan. Kay gani to siya, ato hilayon na siya, pagsibya siya mga flaccord, hasta gani ang mga pagkaon sa unclean, no? Yung hapon itong gimak niya ang mga nagsunod sa dietary law. So kini ako lang, pitsay-say lang yun, pero kanisa mo gini siya tinuod, na yaha gining gimak ni nani, o wala ko rin magbuot nila, kung simba sila sa adlaw ng Domingo, huwag milabot na ng inyong Sabado, huwag milabot na ng inyong ikapito. Kaya ang amo ang ikapito mo, unang ang unang adlaw ang Domingo. Kaya iyang ihap, pag ihap niya, ang pag-abot sa ikapito, unang mahuway sila ika-Domingo. Ikapito Sabado, o pagka-Domingo, mahuway. O inana mo. Sayop, which is, nakita ni mo nga sayop na yung kayo ang pagkatudlo. Kahit sayop kayo ang iyahang ipa-implant pa. Kay ang isulti sa scripture, ang ikapito man mo yung balaanon. May nana ka. So, wala na. Okay. So, mga isunan,
ang labing importante nasulat yun no, sa scripture. Kanya, diri sa imong i-highlight, Brother Maltial, in Deuteronomy chapter 5, 8 to 9, okay? Yahuwah warn against graven images. Okay? So, sa imo na pong na-highlight niya, Brother Saka. So, atong balikon, no? Basis na to aning Shabbat, dapat i-ignore ay Isaiah o Yesaya 58:13-14. Unya ang atong pag-ignore o pag-violate nato sa second commandment, which is idolatry. Okay? The Mariam o Deuteronomy chapter 5, 8 to 9, which is ang warning ni Yahuwah nga dili kita angay nga himo ni anan mo ang mga salaud no sa iyahang mga kapalaoran. Maghimo, mag-worship, bow down. Okay, I get us number 5, which is point number 5. Yahushua warned about lawlessness. Okay, sa atong pasabutan ni Brother Matial. Okay, I know kita nakasayod na gina even from the previous nato nga pagtuo, ingon din sa Matatyao or Matthew 7:21-23, grabe na siya no, kanang makusganon ka na statement diyan sa aning verse, ingon kay, depart from me, you who practice lawlessness. Karon na po Brother Danayaan, sa kanigingon nga lawlessness, kay dili ba di kayo common kay sa ato kanyanto? Because we are being good, kanang kumbaga exposed sa ginatawag nga we are under grace. Not sa kanigingon nga lawlessness. No, ang gingon diha tura lessness. Walay pagkawalay balaod. Okay, kinsa kaning i-emphasize diri, depart from me who practice lawlessness. Kadto diayong wala nagasunod sa atong gi-mention kaganihan gikan sa gisaysay sa commandment number 1, 2, and then untud sa 10. Kuan pa lang na siya, kumaga mo na yung pinaka-common nga ato na ibalaan, 10 commandments. And then it will follow kung ato pa suportaan sa gingon diya sa 1 John or Yahukan ng 2 verse 4, kung sa gingon diya, Brother Danayaan, he who says, I know him, and does not keep his commandments, is a liar. okay. How can we emphasize nga anaata sa kumbaga anaata sa side sa ato ang Creator kung wala ta nagatuman sa iyang mga kasuguan? Kaya dagan man mingon nga, I already received His name, His personal as His name, and receive as my personal Savior. Makusgagan makita man yan ito nga, gidawat na ko siya as akong buhi nga maluluwas o ang akong personal na Savior. Wala, mingon ta kanyan to, sure na ka nga maluwas ka, Brother Danayaan, taima? Siya gid. Luwas na. No, kay imo na may sugid sa imong baba. Pero how about sa gingon diri nga sa 2:4 pa lang no, sanit na kayo? How much more diri sa gingon sa 7:21-23? Kinsa din ang ipalayas diri, Brother Danayaan o Brother Saka? Kadto maning naghimog mga milagro, di ba? Kadtong naghimog mga milagro ba? Himog mga milagro, himog mga kahigurungan, pagkabuwas ng mga kung sa diha, di ka sa kalawasan, pero silang tanan, wala gina niya iingan niya, wala man kung kailan ninyo, pamahawa mo. Ipapahawa sila. Ya, declaring pa din sila nga, kami man to. Diha sa mga kadalanan, nagwali sa imong ngalan. Nagsakyaw sa imong ngalan. Nagpahawa o mga pagkautan, naghimong mga milagro, kami man to. Ito baga, wak ko makaila ka ninyo. Yan na man siya. Kaya nga no di ay, ingon diya, you who practice lawlessness. Lawlessness, yes. Pagka walay balaod. So diba pwede di ay nga kung atong mura ni siya o ito ang mga namamangka sa dalawang ilog. Like great example. Nga, umaga sa pikas nga bahin, naghimo yung nani, okay, pero sa pikas nga bahin, dili sa day mao ang iyang gihimo. So sa tapa, dili siya, wag na tumong.
Okay? O dili makahatag og kasiguruhan sa iyang kinabuhi. Anyway, mo man lagi niya atong gitudlo ganito, no? Nga isulti lang Hindi ilulis. mo dawato, Okay na. kasing-kasing, Tuo ka lang niya. tuo ka. Nga, Okay na tanan. Lamig ka na. ito magbigan mo ka, kung naana ka sa iyahang kusensya, din mo ka pwede yun nga, iyahang kalimtan pa. Tinod bitaw mo na gina siya practice gyud yan to. Ganyan to. O kanya to gina siya atong practice. Pero kung yun mo dahil i-highlight, nagingon niya, baka ko lang ka. Gingon niya, he who says, I know him, and does not keep his commandments is A liar. a liar. Unya gipanikon pag ini siya na usa ka bersikulo ba nga gipanikon ni siya nga nagingon dito ba nga kung aduna kalay pagtuo o aduna kay pagtuo apan wala ka magbuhat patay. Nana sa Yaakov, gingon niya si Yeah. James. Oo. Hindi Wala naman kay- pwede mahimong kumpleto ang pagtuo kung wala'y pa Buhat. sunod o pagbuhat. Kay patay man kuno ang imong pagtuo kung wala kay buhat. O buhat pasad kay naa wala kay pagtuo patay kung kinunan kanino ba is tuto tanggolin sila kuy gyud sila permi. Unya kay sa ato nang nauna na online na practice tuo naman lang wala naman taning mga buhat kay kanaligo pagsunod sa balaod pagbuhat man ni. Pero huwag mong kita naon, huwag mong kisabton ba, yung mapihan na imong nahuna. Buti pa sabot, nadili mahimo ni mo nga prunos lang kapag tuo, wala kay buhaton, wala kay buhat, wala kay balaod, kay clients man yung balaod. Ang galing nga statement diri nga mga kaigsunan, atong klarohon nga dili ni siya tinumutumo. Dili gani. Dili ni siya kumbaga kuno. Kundi giingon gino sa scripture nga patay ang pagtuo sa ato na iba't amang good sa Greek mindset, kung ikaw pagtuo, walay pagsunod sa Pero ani ka sa Hebrew perspective nga mindset, once mingon nakauka muna, it is complete already. There is already inside nga nagtuo ka at the same time nagbuhat ka. Murag package Yes. stage. Wala ingon sa word nga shama. Oh, Hear and obey. okay, brother Okay, Nagayan. before tayo proceed sa number 6, kining phrase nga, I know him, no? Kay, basit ko ma-deceive sa taba, nga, may gubata nga, kailan ang ko sa ngalan? Di ba? Nagtawag na ko sa ngalan. So, enough na rin ang evidence. Enough na ba na evidence nga, may ka, I know him? Dapat ma-properly guided sa kamaturan. Yes. Okay. Ikaw madali nga, niingon ta nga, I know him. Kaya ang pag-know sa iya, apil naman na niya ang pagkaibaw sa ngalan. Ngalan sa Creator. Ngalan sa Creator, nga ancient. So, dapat Wala ka nang tawag sa title. wala na kang tawag sa title. Ang tawag na ka sa ancient Hebrew nga ngalan. Hindi man maka I know him. I know him. So, muna nga dapat ato na siyang ingon ta i-align Yes. sa iyahang mga kasulatan. Kan. Kay ang tinuod nga ingon ta nga nakailata sa iyang ngalan o nagtawag ta sa iyang ancient nga ngalan, okay? Pero kinahanglan na ang gidiha ato sa napag keep pagsunod sa iyahang mga Kasuguan. kasuguan. Pag-amping good, no? So, pwede po tayo mga brothers na ay mga naminaw, na ay mga nagsunod na ay mga nagtawag na sa ngalan. Pero wala pa gihapon sila naghimo. Wa pa sila completely nagpakita sa pag-obey. Kaya kanilang pingon ka o kuhan ka ng pagsunod sa general na term, commandments, sa pag-know o pag kanang kumbaga imo pag-yun o kanang i-detalye nga unsa man gyud ang pag-apply sa commandments. Hindi naman ka makailay daw nila commandments pero wala ka kasayod gyud kayo sa swito gyud kayo sa asa ka certain nga gingon ni pasabot ni Yahusha di Yahuwa nga nganong ang taga-Sodom and Gomorrah nangahagbong man. Unsa day standard nyo sa pag-keep day sa kaning commandments about ani sa gingon ni Abi Yahuwa. Wala, paano nang pag-yun? Let us continually grow yun sa kaning pagsunod. Apil na diha ang atong kinayahan, naghan pag-yun. Nga mga
ang butang nga atong dapat nga masayran. That being said, mga brothers, importante yun na nakailan ka sa ngalan. Yes. Wala na ito nag-i-discredit. Mm. Pero, ang atong punto ba nga, para sa mga nakailan na, kasi yung niabot sa itong punto ba nga, kailan na bitaw ko, katawag na bitaw ko, so, okay na akong kinabuhi. So, dapat dili mo na, no? Dili po siya na kaya naman siya ang kinaiya mo rin naman kag nag-take it from granted na ka na. I-take for granted na nimo ba nga, kailan na bitaw ko niya? Mura ra gyud na-apply ni mo gingon nga gidawat na nimo. Oh, mura gyud ba? Wala kalagaan sa imong kinaiya niya to. Mura equal siya no? Equal din siya. Pero karon nagsunod na kaniya, imo gyud ikip ang iyahang dapat nga buhaton. Una-una, nakaila kaniya. So imuhan na siyang sinyuhan. Usa man puagi nga imong sinyuhan. Sama sa pag-keep and doing the holy of Shabbat. Ano ba? Imuhang balaan ng Shabbat. I-apply mo, i-practice mo. Sa pagpagani kani pag-keep siya nga Shabbat. Daghan pa tag usahay nga kapaltusan. Okay. Sa preparation day pa lang. Yan, sa pressure pa lang, usahay, may musangit diya nga. Bisan sa Shabbat rules, dili pwede mag-pressure. Sa Shabbat, usahay tanawag salita. O tanong kasi po. Diba? Mo ni ang kuan, batayanan kayo kay sa kanyang tubiya nga kumingon ka sa atong pagtuo, daghan biya mga mata. Nya, kung kumingon pa ang uban nga, kapandulan mga bro, ikaw, may ka mo sa niyaw nini, pero ikaw dahil sa laod na nini. Sa laod na ko. Ako na, sa iluwa lang yung ko, dili ako ilayo, permanente ba, nga rin sa kong kukulingon kayo, kasi makasatas lain daw. Ang ako, na-observe na ako niya to, kay kami yung sa una, before ko na ito, Preville Baptist, nga seminaryo dito sa Palawan, dili ko magsugikan pagkagawas ako sa bilangguan. Diha may magsugod na sa bundok ka ng Living Word. Buhay pa to si Brother Dudo Salve. Kami dili sa Milo, puro skubir, rakista, mga adoy, mga dili gud maayo, mga kaagi ba niya to. Ari gimi magpundok sa luyo. Yung magpundok na ni sa luyo, butukan na ganito praise and worship dito. Kami mo'y pinakasamba, pinakakiat, pinakakuan rin. Nakanungog juga, nag-ingnan ko, saan ang matuhana rin, makapandul na sila. Kaya naman, inikanta ito, ba't di magiging nga among mga kalang, dili ba maoy sagad nga tradisyonal nga makita ni mo kung nagbalaan ka ba? Kay, ang kiat na mo, literal yung kayo ang among kiat, na mura ragyan mo may adik-adik. Inana ba? Pero, ako laging makita nga kung imo mo na imuhang ginabuhat, dili gyud mo fit ba? Diya usod, Brother Danay, ang gingon nga, the circumcision. The circumcision of the heart. Once that we receive the Ruach HaKadosh, there it will overflow or it will undergo sa ginatawag na circumcision na sa kasing-kasing. Okay? Diya magod sa pag-circumcise ang kasing-kasing. Ang pag-circumcise, Brad, duha na siya. Una, kita circumcise ng kasing-kasing. Deuteronomy 6, 10 verse 6 man kula ko sa'yo. Sa Deuteronomy 10 verse 6. Kunya, ang ikadua niya, bali, kita mo declare na ang Yahuwah ay circumcise ang kasing-kasing. I circumcise my heart, I circumcise my mind. Meaning, mga butang di naangay ba? Ano yung i-declare? I-let go, i-declare din na. On the other hand, kang abay o iya pagbuhaton ang pag-circumcise sa atong heart. So, duha na siya. Kita, mag-circumcise, abay o also will circumcise our heart. Kita mismo mo-declare it. No, kita mismo declare it. So, ang punto na ito din nga, ang atong pag-ila sa ngalan, muresulta ginaan to sa ingon pag-circumcise, action, pag-circumcise atong kasing-kasing, yung resulta na nga to sa action. Okay, so muna diha ang atong tagaag pagtagad. Kay otherwise, mahimo ta sumala di sa 1 John 2:4.
may muna nga mga layar mo bakapon. Okay, so ari kita sa number 6. Is the law only for the Jews? O sa mga Yahudya? Siyempre, no? Ang tubagan ni Dili. yun. Para ako dili. Dili lang kay sa Jew. Dili lang kay sa mga Yahuda. Dili lang kay sa tanan nga nagatuo o nagasunod ni Abayawa. Kay maski o kita mga grafted ta nga gikan ta sa bundok sa mga matod pa nila hentil, no? Wala man sagod wala man gihapon. Kay wala ko tay kabalauran nga ato pagkasundon naagit ta sa chaos. Naagit ta sa kagugas. As we mentioned, mga kaigsunan, no? Sa gingon diri kay is the law only for the Jews? Kay kaningo word or title nga Jews, atong nailahanan ni mo ning ginatawag nga mga people nga nasa Israel. Israelites. Mga Jewish people. Oo. Pero kung tanaw na to, di ay mga kaigsunan, this is not something like a religion. No, dili ni siya usa ka grupo sa tao nga naa sa ginatawag nga Judaism or something like nga atong na brand nga name nga sila mga piniling katawhan yun. Pero mga kaigsunan, ang ingon sa Thura, ang ingon nga tinod nga Yashar-al, kadto ni iyang katawhan nga nagtuman, first of all, nagtawag sa tinod nga pangalan, o nagtuman sa iyang mga kasuguan sa Torah. Mo nang gipasabot niya mga kaigsunan. Nag-ingon diyan no nga din ang pangutana, is the law only for the Jews? No. The Torah was given to Yashar-al or the chosen people, a people, dili religion. Yeshayahu 56, 6-7. Check mo diya brother Danayan. Foreigners who keep the Shabbat and covenants are accepted. So, foreigners, ang mga foreigners mo ni mga sojourners, mga Gentile niya siya. Dili siya mga native Yun yung mga native born. Sama na to. Dili ta native born. Okay. But even niya, who keep the Shabbat and who keep covenant. Okay, so Shabbat and covenant, kung binan siya, no? Kuyo bila siya. Kuyo na sila. Appeal din siya. Yeah, ingon niya are accepted. Ako gitanaw diri mga brothers sa Shemot chapter 12. Ingon diri sa Shemot chapter 12 verse okay diri sa Shemot chapter 12 ako naman itong nabasa ganyan. Okay. There is only Shemot chapter 12 verse 49. There is one Torah or one law. Okay. Yes, one law. One Torah for the native born and for the stranger who sojourns among you. Yes. So there is only one Torah. One Torah again. There is only one. One Torah na lang ang atong follow. Okay, kung na siya ka ng kabalauran lagi, ka na laging Even you are foreigners, dili ka native born, but if you do the Torah, because it is applicable to all mankind, man sa gingon diya sa sa Ecclesiastes 12:13 nga fear Yahuwah and sa gingon diya nga Keep His commandments. keep His commands because it is applicable to all mankind. Or kumbaga nga gingon diya, this is the duty. Klaro kayo, no? So, klaro nila nga ang law is not only for the Jews or the born Yisrael, but apil din tanan. Yes. Okay? Now, Yahuwah's instruction apply to all who wants to enter into covenant with Him. So, muna siya, no? Ang Torah, kaya ang Torah means instruction man, diba? Yes. Instruction apply to all who want to enter into a covenant with Him. So, kung kita di ay ma-establish o covenant relationship ni Abba Yahuwah, the only way is keep the commandment. Okay, that's the way. Okay, ari kita
ta sa, okay na kanya, Brad? Yes. Napakaitadungan. Okay, move on down. Okay, pumunta sa ika-unom, ay kapito. Kapito. Yehusha and the grace or Or kanan, so-called favor. favor. Okay? Yehusha died to redeem us from the penalty of sin, not to give a license to sin. So, sa may atong explanation na niya. Mga kaigsunan, ang katong makadawat gyud sa ginatawag na favor, katong yun nagtuman, no? Nya gingon pa gyud diri, Yehusha died to redeem us from the penalty. Umaga, mga kaigsunan, ang gi-redeem ni Yehusha or wala gilansang dito sa kahoy ang kabalauran, kundi ang gi-redeem niya ang penalty. Kumbaga, ang curse of the sin. No? Diri na to ma-emphasize mga kaigsunan, we are redeemed. Ang ato ang, kumbaga, umingon ta nga nakadawat sa favor, pinaka-great favor ni Yehusha, because tungod sa bloodshed. No, mga kaigsunan? Yehusha died to redeem us from the penalty of sin, not to give a license to sin. Kasi ikot pasabot sa kanan, not to give a license to sin. Okay, ang mga mingunugod nga, gipaman siya naman ko. Oo. So, okay na po nga maglunang kong balik sa sala. So, may na ba? Which is, ni-connect ni dito sa once saved, always saved Kana na doctrine. Kana doktrina. Once saved, always saved. So, saved naman ko, pagkamansyan ko ni Yehusha, wala na, okay na, so bad na akong kinabuhi. So, pwede na ko maglunang sa pagpakasala. Anyway, luwas naman ko. Kan. So, wala ang problema, akong problema na. Dako, yun siya ang problema. Kaya, nga naman, wala ni siya muhaom diri sa emphasis nga ang pag-obey, ang pag-keep nato sa covenant o commandments is also connected to our covenant relationship with our Yehovah. So, sama ra ang i-sakweran nato ang iyang commandments. Balauran. Um, Lalo na yung gingon niya sa Revelation 14:12, Brother Danayal, no? Ano sa gingon niya? Here is the endurance of the set-apart ones, those who keep the commandments of Yehovah and the belief of Yehusha. Okay? Kumbaga, mo tubag siya, no? Sa gingon niya nga, not to give a license to sin. Nga naman, kung may nga kanyan to, yung nga once save, always save, nga no, naaman ang gingon. Ang endurance of the made out part ones, those who keep the commandments of Yehovah and the belief of Yehusha. So, naagid ang paglahutay, no? Naagid ang pag-agwanta, Mag-ugat na. diha sa pag-keep. Okay? 22:40 to 15 cent. Okay. Okay, diha na atong maluwas. Ganahan ko Ang malaho tayo. Mm. Ang maluwas ka itong malaho tayo. Yan. So, anak maguna siya kada bang, practically ba? Practically speaking, ang ako sa practical understanding nga, dili man na mahimo ugol nga once ikaw nakadawat ka sa gitawag og salvation, you should have you did not kuha na lang ka ng follow the rules. The rules is always rules and never been failed. Bisag asa ka practically application, even though sa imong trabahuan, or asa ka man mapunta, in every places there is a rules. Even gani ang basketball, sa imong pagduwa o basketball, they have a role to play. And then and the players should follow the rules and regulation of the basketball. Kung yung ginana ba? Kaya nga naman, kung duwa kang basketball, kung imo lang hapakon sa naong ang imuhang ka-opponent niya, imong kapwa player, kaakbang nimo, imong i-justify ka, bular man to. Pero naong niya mo inaigo, still, the referee giving you a sanction because you're violating the rules.
Correct yung nana ba? Una nga, once you have been received the what we call the salvation, you still entitled to follow the rules. You still entitled to follow the Torah. Dili kayo nga, once I always say ko, bahala na kung maglunang ko sa no. You still mandated to follow the rules or the law or the Torah. Kumbaga, Brother Danaya Alo, Brother Saka, naabli. Kung mahumanta ni ang ato ang kawan karon, ang atong topic, kay part 3 naman ta, nag-abli ta sa sunod nato nga topic, which is, am I, or ang pangutana, are you really saved? Muna atong sunod nga topic, next, Muhaon siya. muhaom siya, nag-open siya sa ato ang kawan topic sa sunod nga, how sure are you that you are really saved? Ako sa di pa mo lugang, ako sa gusto na ko hingusgan, mga kapatid. Revelation 14 verse 12, no? Yes. Ingon diri, here is the endurance of the Kodasyam. So ni Kodasyam. Made apart ones. Mga made apart ones. Katong mga nakalabutay yun, no? Yes. Here are those guarding the commands of Yahuwah. So, katong mga naglabutay, katong mga nagkantos, naagi diha gibutang nga those guarding the commands. At pasabot, Oh, yeah. wala namiya sa Walang biyaman sa pagtuman. Ikaduha, and the belief of Yahushua. So, word for word, ginaniha nga ang pag-obey sa commandments ni Abba Yahuwah ug ang pagtuo ni Yahushua. So, it's really emphasized. Unya, gi-highlight sa na diri sa ending gihapon sa Revelation 22 sa imo nang gi-sulti nga ni Brad, no? Baruch, Revelation 22 verse 14. Baruch are those doing His commands, so that the authority shall be theirs unto the tree of Kaya or life, and to enter through the gates into the city. So, kung imong tanaw, no? Sumayan begini mo this Oh. see? Okay. But outside, But outside are dogs and those who enchant with drugs and those who whore o kining immorality man siya, no? O ipag-prostitute, and the murderers and the idolaters and all who love and do falsehood. Sounds good. Okay, so those who love and do falsehood. Muna. So, sa kadakong problema gid, no? Eh, di makasulod. Kung ako may problema lang, Di makasulod. kamu mga scammer, hala, apil mo rin isuwat mo rin. Di makasulod dito, no? Di makasulod. Tanang evildoers, Emphasize good. So, tanan sa itong ingon sa about sa Ten Commandments. Nandiha ang pag-dishonesty, nandiha ang pagkuhan, mag-break yun sa Break it. Na-emphasize good sa pinaka-zone, the revelation. Sa gingon niya sa 22:14 to 15. 15. Wala yun, di wala. mo na si Misaya, si Yahushua, hindi siya. Nga, wala kumuanhin, I did not come to abolish the law, but I'm here comes to fulfill. Siya ang usa sa mga gatuman, katumanan sa kabalauran. So, buti pa sa kita, nga nag-observe ta, gigpalo ta ni Yahushua, and then we accept Yahushua as our personal Messiah, we should have to follow what is Yahushua teaches us, because Yahushua, He also follow the Torah, the law. Kanya, wala di siya maingon nga, diyan siya kanyang i-abolish, but yan siya kaya pagtuman. Diba? So, Okay. diliwat kay katarungan nga maingon nga atungod kay grasya na wala na ni. Wala kay giluwas naman ta. Bisan pag usaon pa ta,
Maglunang ta diri, kung di ka musulod sa balaod, luwas na niya po. No. Dili gyud. Literal lang, dinis kalibutan. Suway nagbayulit sa balaod. Di ba ka mapriso ka ito kas munting lupa? Okay. So muna siya. Muna na lagi siya kasimpol. Pita kasimpol nga panguna-una. O watot pa sa pinulungang binuhi, simple nga arithmetic. Mga gitawag nga right application of the word. Okay, so na-expose na to ang problema sa favor or kanan. Labi na sa giingon nga once saved, Always say. always saved. Okay. So, there is a what we call a misunderstanding. So, ato rin i-align sa kung sa itudlo na ni Yehosha. Okay. Okay, ay kita sa pinakatapusan. Point number 8, closing call to action. Okay, so may itong mga challenging moments ano. Final challenge to return to covenant with Yahuwah. So may atong para nga mo balik ka nga to sa covenant na kita gitawag nga study of the commandments. Dapat mutuon gid. Tuon kita. Okay? Keep the Shabbat. Sign mo gid siya. Sign ang Shabbat. Kung nag-give ka sa Shabbat, matawag ka nga iya kang Katawan. tawhan. Remove idols. So, idols atong i-emphasize rin both literal and figurative. No? Kung na kay mga literal diha na mga idols good, i-remove din na. No? Ang tamang gid. O kung na kay mga figurative diha nga mga idols na nariya kasing-kasing mo na. No? Nagtangon yun ang hubukon yun mo kay Let go gina. kung ikaw karon di basit mingon sila nga ang kanang ang idols katurang mga graven image or mga himo-himo nga mga imahe. No, sa tuang even sa tuang mga vices, mga hilig na to, magkano bang banded ka ba? Banded na kay kaniya, di na ta halos maputol niya. May gingon nga discernment or the so-called wisdom comes in. Diyan mo Kay idol natin sa mga muna. Kana ba yung ganawang example, naungo na kag mayo ang duwa nga kwan ba? Practically ba nga kwan ba? Naungo na kay kag duwa ng online games. Di nakahalos makinumdum nga naaday kay obligasyon ni Abba Yahuwah. Samot na sa Shabbat. Sa mutak duli kapat. Idol sa mga muna. Di nakakabaw mo respeto bisan no pleasure hindi ka Shabbat. Mag-pressure ka. Duwa ka, tanaw ka. Okay lang matanaw kung nagtanaw ka kitchen videos, brother Danayan, no? Yan, matanaw ka mga pasalita na dili according sa Shabbat. Idol yun. Sa laod yun. Sa laod yun na. Pagkalapasan yun na. Yung sahay, ang atong flesh, kung wala pa na ito mga kuan, let go yun. Wala na ito malit ko. Tinuod na. Kanang mga needs ato ang mga physical nga kagustuhan, kaulang. Ginatawag diya nga distraction. Kana Mass distraction. And Okay. oftenly ignored no nga idols na to. Kini atong grabing pag-igugma sa atong kaugalingon. Na kita lagi kita lagi hawod sa tanan. Kumbaga, the love of self is really one of the oftenly ignored image. kanang pagkilugma sa kaugalingon. Muna si Yehosha nga die to yourself, di ba? Muna gingon diya brother Danayaan no kanang word nga pride. Right. Always centered mo na I. I. Dili ka gusto maapsan. Kanang spirit of competition. Dapat kana mo gud sa area sa kinabuhi sa tao kung na kay amigo, na kay kaila, na gani bati nga imong makit-an usa gyud sa bati sa tao kanang kusog mo compete. Dili man pa ulahi. Di ba
magpapiri. Di magpapiri. Bantayan na mga kaigsunan. Kana mo na pinakakuyaw nga kaaway niyo sa imo gali Kay part mo na sa pride yun ka ng I. Mm. Center sa pride kay I. Di ka gusto ulahi. How di ka, baby? And also na yung himong hindrance sa pag-work sa Ruach HaKodesh. Yes, we know Yahuwah, we know Yahusha, we know na ay Ruach HaKodesh, ang iyang balaan ng Espiritu. Pero igala, ang mahimong hindrance sa iyang lihog, sa iyang paglihog. Di ka paminaw, di ka dugog sa iyang tingog. Tungkol na sa most openly ignored nato nga idols o na ang atong kagalingon mismo. And we are not pointing to anybody. We are speaking to ourselves, mga kaisunan. Generally good. Okay. So, ari kita sa sunod mo ni ang walk in truth, not tradition. Yes. So, we've been walking according to human tradition. Mo man ni atong namatan, mo atong pagkamansyan, then it's about time to Wake up. Wake up, mga isunan. And maglakaw kita diha sa iyang kamaturan. Okay? Emphasize that the commandments were given for our baraka Yes. and protection. Not to enslave us. Ito tingnan po ito, mga brothers. No? Yes. Kay ang uban, himuon mo nilang akapuyaan. Nag-drone, no? Oo. Nag-drone, kon. Puyaan na mag Ang biglaan balaod. ng balaod. Ano ba? Nganong anak mo kita dilang naamay sa iyo? Wala ba nakuha ang core sa gihatag ng balaod? Hmm. Ang core day sa gihatag ng balaod, ito day sa gugma day. So, muna, nil kayo ang emphasis ni Yahusha Kan. na if you love me, no? You shall. keep and follow my Keep commandments. my commandments. Yes. If you love me. Mm. So, it's really a test of our love. Kan. So, kung test of our love, asa man ko diya ang bukat? Di ba? Kung imong higugma ang sa katao, di ba? Yes. Excited ka, Permi? Exactly, Ang imong loyalty, ang imong kagana Undo kining pagsunod ani commandments. We are not perfectly to follow this, but try to teach yourself to follow. No, dili man ingon perfecto ta. Yes. Sipyat magita ani. But keeping of these commandments, keeping on this law, This is and try this harder This to context. follow this. This context is not about being perfect. Yes. This context is about our striving, our Yes. love to obey. No, maginaunsa man, balik ta permi. No, madugmo man, balik ta permi. Yes. Masipyat man, balik ta permi. Dili mo ingon nga, mulit ko kay ingon de endurance man. Yes. Paglahutay man. Nahutay yoga. And then, make these commandments to inspire you to follow. Not this commandment is not giving to us for us to become wicked, to be a bully, to be whatever. But this commandments was given to us to inspire us and to follow us. And this is a guidance of us to make us strong, to be endured the race, to finish the race. Kaya wala tayong endurance, ingon you should have to endure forever. How can you endure if you are not follow the rules? Okay. Okay, so Torah is not bondage. Sin is bondage. Yahuwah's law brings freedom. So, Akan. oni maisunan nga dili ay bondage but kagawasan. Kan. So, muna ang atong ending din sa Ten Commandments. So, bye-bye ng atong mga naisgutan. Siguro i-recap siguro, no? Muna atong mga naisgutan. What are the Ten Commandments? Atong mga naisgutan. 1 to 4, mo to siya ang relationship nato with Abba Yahuwah. 5 to 10, mo na atong relationship sa uban. O kini mabasa nato sa Exodus 20, 1 to 17.
Okay, did Yahusha abolish the law? And say, pray no, antubag, wala, no? Matatiao 5:17 to 19. Yeah, Ecclesiastes 12 verse 13, katayin mo ganyan, no? Yeah, which commandments are commonly ignored today? Fourth commandment din na, ang Shabbat. Ang second commandment, which is idolatry. Idolatry. Okay, and number 5, Brother Montiel. Yahusha warned about lawlessness. No, muna ang ika-5. Ay, ikaw, no? Is the law only for the Jews? Muna itong na-take-up na The no. answer is No. no. Torah was given to Yasharal. And application karon para sa tanan. Para sa tanan. Okay? And sa ikapito, Yahusha and Kanan, or the so-called favor. Favor. Or another term is grace. Okay? Muna itong i-emphasize kaniha nga ang importante gid ay mo na yung ginatawag ng paglahutay. Sa asa nilahutay? Sa pagsunod until the end. So which will connect sa sunod topic, no? May tungkol sa ano to, are you? Are you really, Really how sure are you that you are really saved? saved? Okay. So, Marag ko din, no? Interesting kayo? isumpay din siya, no? And sa atong closing call to action, muna to siya atong mga na-highlight. Okay? Study the commandment, keep the Shabbat, remove idols, walk in truth and not on tradition, emphasize that commandments were given for our barakah and our protection. Okay? Not to enslave. slave us. So, really intended to bondage us, but intended to give us the Baraka and freedom, protection. protection and freedom. Freedom, yes. So, time is up. Ato kita sa mga final words na siguro, no? Yes. Sige, final words isay mauna natin tulo. Final words o parting words. Kung ikaw higala karon diha sa imong monitor o ikaw karon nagpaminaw ka namo, nagsunod ka dinhi mga platform, mura gani akong isulti nimo. If you want to be free and you want to be saved and you want to be feel shalom, just keep the commandments, follow the Torah, and keep His Shabbat, so you can have a shalom in your own and personal life. Akan. If you think na ang commandments, ang law, dili na importante, atong napangatudan, it is still applicable. It is very important. So, walay rason nga ato na siyang i-ignore, walay rason nga dili nato tumanan. Yada, yawa. Yadaya mo. Mga kaigsunan, sa makausap pa, dapat ato yun, ibutang sa pangunahuna o kasing-kasing nga ang pinakatumong anong gibuhat ang tao mo nga bukuan kita, may balaan na to ang atong mabubuhat. Kinsa siya o nganong iyang pagigugma ka nato, grabe gyud ka according. Kaya nga naman, gibuhat man ta niya in order. Dili ingon nga pinataka. I do believe nga anang naay purpose kung ikaw nakapaminaw karon sa abot sa kaning sa kamatuoran sa atong pagtuo, ihagin ning kabuton ikaw mubuhat og aksyon. And now is the the time nga muhimo og pagtuon, muhimo og lakang nga para ang imuhang relasyon dili ka manghilabot sa ato ang kuano unsa ang ato ang unsa na nato ang status sa ato ang pagtuo, dili ikaw lang og ang atong magbubuhat ang nasayod kung ikaw willing na ka madawat sa iyang tinuod nga pangalan o musunod sa iyang mga kasuguan. And yadaya Yada, yawa. Ayaw. Bilang pagtapos, Panginoon na to, ang tingog sa budyong o samtang ka mo minaw nining mo ang tingog sa budyong,
Higala, it's time to reflect, it's time to ask Yahuwah. Nadawato nimo ang iyang mensahe. Yada, Yahuwah. Shalom and lagyala to maayong gabi ng anong tanan.